Alam mo ba na hindi kailangan ng kotse, abs, branded na damit o malaking pera para maging sobrang nakakaakit sa mga babae? Maraming lalaki ang ayaw maniwala rito pero ito ang totoo. May mga lalaking kahit simple lang ang buhay, hindi kagwapuhan, hindi mayaman pero kusa silang hinahabol. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung paano sila magdala ng sarili nila. Dahil sa aura, dahil sa mindset, dahil sa paninindigan. At dito pumapasok ang Stoicism. Karamihan sa mga lalaki ngayon, kapag narinig ang salitang attractive, isang bagay lang ang naiisip. Panlabas, dapat pogi, dapat macho, dapat may muscles, dapat may pera. Oo, may epekto ang mga yan, hindi natin itinatanggi. Pero ang problema, kapag doon lang nakabase ang confidence mo, sobrang fragile nito. Isang problema lang, guguho agad. Tumaba ka lang ng konti, bagsak ang tiwala. Nawalan ka ng trabaho, bagsak ang self-worth. May mas gwapo o mas mayaman sa tabi mo, biglang ramdam mong wala ka na. Kaya maraming lalaki ang todo effort pero walang resulta. Todo chat, todong kumain ka na ba? Todo pa cute, todo availability. Pero ang ending, friend zone, scene zone, dead zone. At mas masakit pa rito, kung sino pa yung lalaking parang walang pakialam, siya pa ang hindi makalimutan. Kung sino pa ang hindi nag-a-adjust, siya pa ang pinipili. Bakit? Dahil may mali sa approach ng karamihan. Hindi effort ang kulang, frame ang kulang. Ang tunay na attraction ay hindi nanggagaling sa ginagawa mo para sa babae, kundi sa kung sino ka kapag wala siya. Sa aura ng pagkatao mo, sa emosyonal mong estado, sa paraan ng pag-handle mo ng mundo. At yan ang itinuturo ng Stoicism. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong uri ng lalaki na sobrang nakakaakit sa mga babae, kahit wala silang panlabas na advantage. Pero babalik na rin natin ang karanimong ayos dahil karamihan mali ang inuuna. Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso agad. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold. Ito ay tungkol sa internal order. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng content na hindi puro hype, hindi puro pick-up lines, kundi totoong mindset para sa lalaking gustong respetuhin at pahalagahan, mag-subscribe ka sa Stoic Aral Tagalog. Dito, hindi ka tinuturuan paano maghabol, tinuturuan ka paano maging lalaking hinahanap. Ngayon, simulan natin sa pinakamadalas baliwalain pero pinakapundasyon sa lahat. Unang uri, ang lalaking may direksyon at misyon sa buhay. Ito ang lalaking hindi umiikot ang mundo sa babae. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may mas malaki siyang nilalakad. May ginagawa siya kahit walang nanunood. May direksyon kahit walang pumapalakpak. At ramdam ito ng babae kahit hindi niya maipaliwanag. Isipin mo ang dalawang lalaki. Una, laging available, laging nag-aantay. Kapag hindi ni-replyan, nag-overthink. Kapag hindi sinama sa lakad, nagtatampo. Kapag busy ang babae, nagagalit. Ang buhay niya umiikot sa emosyon ng babae. Pangalawa, may sariling mundo. May trabaho, may goals, may passion, may routine. Kapag may girlfriend, masaya. Kapag wala, buo pa rin. Hindi siya nawawala sa sarili niya. Sino sa tingin mo ang mas kaakit-akit? Ang babaeng mature, kahit hindi niya aminin, ay instinctively naa-attract sa lalaking may direksyon. Dahil ang lalaking may misyon ay hindi naghahanap ng babae para kumpletuhin siya. At yan ang nagbibigay ng respeto. Ang lalaking walang direksyon ay madaling kontrolin. Ang lalaking may direksyon ay pinipili, hindi kinokontrol. Sabi ni Seneca, "If a man knows not which port he sails, no wind is favorable." Ang lalaking walang patutunguhan, kahit gaano pa siya kagwapuhan, mawawala rin ang dating. Pero ang lalaking alam kung saan siya papunta, kahit simple lang, may bigat ang presensya. Kapag nakita ng babae na hindi ka desperate, hindi ka gutom sa validation, at may sarili kang landas, isang tanong ang kusang pumapasok sa isipan niya. Saan siya papunta at pwede ba akong maging bahagi ng mundo niya? At dito nagsisimula ang attraction na hindi mo kailangang pilitin. Maraming lalaki ang nagkakamali. Akala nila kailangan muna nilang makuha ang babae bago sila maging motivated. Baliktad.
Kapag may misyon ka, saka ka nagiging kaakit-akit. Kapag may direksyon ka, kusa siyang lalapit. Ito ang unang haligi. Kung wala ito, kahit gaano ka pakakalmado o kakontrolled sa emosyon, babagsak ka rin sa huli. Dahil ang lalaking walang direksyon, mauuwi pa rin sa paghabol. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ikalawang uri ng lalaki. At ito ang pinakamakulong lito para sa karamihan dahil madalas itong napapagkamalang pagiging walang pakialam o pagiging malamig. Pero ang totoo, ito ang isa sa pinakamalakas na anyo ng attraction kapag tama ang pagkakagawa. Mayon, dumako tayo sa ikalawang uri ng lalaki. At ito ang pinakamakulong lito para sa karamihan dahil madalas itong napapagkamalang pagiging walang pakialam o pagiging malamig. Pero ang totoo, ito ang isa sa pinakamalakas na anyo ng attraction kapag tama ang pagkakagawa. Ikalawang uri, ang lalaking kalmado sa gitna ng gulo. Ito ang lalaking hindi basta-basta natitinag. May problema, hindi siya nagpapanik. May nag-disrespect, hindi siya sumasabog. May babaeng pa-hard to get, hindi siya nagmamadali. At hindi dahil mahina siya, kundi dahil kontrolado niya ang sarili niya. Sa mundo ngayon, bihira ang lalaking marunong humawak ng emosyon. Karamihan reactive. Isang message lang na hindi ni-replyan, biglang overthink. Isang maliit na cold reply, biglang drama. Isang konting tension, biglang nagiging defensive o galit. At sa mata ng babae, kahit hindi niya sinasabi, bumababa ang value ng lalaking hindi kayang i-handle ang sarili niyang emosyon. Ang kalmadong lalaki, kabaligtaran. Kapag may gulo, hindi siya nadadala. Kapag may drama, hindi siya nagpapadala. Kapag may tension, hindi siya nagmamadaling punuin ito ng salita o galaw. At dito pumapasok ang tinatawag na stoic calmness. Isipin mo ang isang sitwasyon. Nasa bar kayo ng barkada. Biglang may nag-away, sigawan, tulakan, lahat tense. Yung ibang lalaki, panic mode, sumisigaw, nagmamagaling. Pero ikaw, tahimik, observant. Kung may lalapit, mahinahon kang magsasalita. Hindi ka naghahanap ng eksena. Hindi ka nagpapakita ng ego. Anong dating mo sa babae? Siya lang ang kalmado. Siya lang ang may kontrol. At sa psychology ng babae, ang lalaking may kontrol sa sarili ay may kakayahang magbigay ng safety. Hindi lang physical safety, emotional safety. At ito ang klase ng lalaking hinahanap ng babae kapag seryoso na ang usapan. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka basta-basta ginagalaw ng mundo. At ang lalaking hindi ginagalaw ng mundo ay bihira, kaya kaakit-akit. Maraming lalaki, ang akala nila kailangan nilang maging loud, alpha, dominant sa panlabas. Pero ang tunay na dominance ay tahimik, ramdam, hindi ipinapakita pero naroon. Kapag ang presensya mo ay kalmado, nagiging anchor ka sa emosyon ng babae. At kapag ang isang babae ay nakaramdam ng emotional stability sa'yo, tumataas ang attraction niya kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Importante ito. Ang pagiging kalmado ay hindi pagiging suplado. Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging detached. Ito ay pagiging steady. Hindi ka controlled ng emosyon. Ikaw ang may hawak. At dito nagkakamali ang karamihan. Kapag naramdaman nila ang attraction, nagmamadali silang i-lock ang babae. Nagpapakita ng sobra-sobrang interest, sobrang texts, sobrang assurance, sobrang explanation. Pero ang lalaking kalmado, hindi natatakot sa katahimikan. Hindi siya takot na hindi magparamdam agad. Dahil alam niya, kung solid ang frame niya, hindi mawawala ang attraction. Psychologically, kapag hindi ka reactive, nagiging unpredictable ka. At kapag hindi ka predictable, nagiging interesting ka. Ang babaeng sanay na siya ang hinahabol, biglang magtataka kapag hindi ka nag-react tulad ng inaasahan niya. At ang tanong na yon, bakit hindi siya gumagalaw? Ay nagsisimulang mag-ukit ng puwang sa isip niya. At tandaan mo ito, ang lalaking kayang panindigan ang katahimikan ay mas malakas
kaysa sa lalaking kailangang punuin ito. Kung pagsasamahin mo ang unang uri, lalaking may direksyon, at ang ikalawang uri, lalaking kalmadong presensya, nagkakaroon ka ng foundation ng tunay na attraction. Pero may isang piraso pa na madalas sumisira sa lahat kapag wala ito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ikatlong uri ng lalaki, ang lalaking may kontrol sa emosyon, at bakit ito ang huling piraso na nagiging dahilan kung bakit ang babae ay hindi ka basta-basta makakalimutan. Ngayon, dumating tayo sa ikatlong uri ng lalaki. At ito ang madalas na sumisira sa lahat kapag wala ito kahit pa meron ka na ng direksyon at kalmadong presensya. Maraming lalaki ang may goals. Marami ring lalaki ang kayang maging tahimik. Pero kapag wala kang kontrol sa emosyon, babagsak pa rin ang attraction sa huli. Ikatlong uri, ang lalaking may kontrol sa emosyon. Ito, ang lalaking hindi nagiging alipin ng nararamdaman niya. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang emosyon. Meron, tao siya. Pero ang kaibahan, siya ang may hawak sa emosyon, hindi ang emosyon ang may hawak sa kanya. Dito kadalasang nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag na-in-love sila, nawawala ang boundaries. Kapag nagustuhan nila ang babae, bigla nilang ibinibigay lahat. Oras, atensyon, validation, pasensya. Kahit kapalit nito ay unti-unting nawawala ang respeto sa sarili. Isipin mo ito. May lalaki na kapag hindi nireplyan agad, paranoid na. Kapag medyo malamig ang babae, bigla nagiging clingy. Kapag may konting conflict, nagdadrama, mahahabang message, emotional dumping, guilt-tripping. At sa isip ng lalaki, ginagawa niya ito dahil mahal niya. Pero sa isip ng babae, iba ang basa. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. At kapag naramdaman ng babae na ang emosyon mo ay naka-anchor sa kanya, nagsisimulong mawala ang attraction. Hindi dahil masama kang tao, kundi hindi dahil nawala ang frame mo balang lalaki. Ang lalaking may kontrol sa emosyon ay iba. Halimbawa, nag-set kayo ng date, biglang nag-cancel ang babae. Ordinaryong lalaki, galit, sama ng loob, mahabang palimanag, passive-aggressive messages. Pero ang lalaking stoic, simple lang. Okay, ingat ka. Tapos balik siya sa buhay niya, sa goals niya, sa mission niya. Anong nangyayari sa babae? Bigla siyang napapaisip, bakit hindi siya galit? Bakit parang hindi siya apektado? Bakit hindi ko siya kayang galawin? At dito pumapasok ang misteryo. Kapag hindi ka overreactive, hindi ka madaling basahin. At kapag hindi ka madaling basahin, nagiging challenge ka. At kapag challenge ka, tumataas ang attraction. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ito ang pundasyon ng emotional control. Hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. At ang lalaking may mastery sa reaction ay lalaking may power. Maraming lalaki ang iniisip na ang pagiging expressive, pagiging emotional, pagiging open ay palaging good. Hindi. May tamang oras, may tamang antas. Kapag sobra, nagiging burden ka. Kapag kulang, nagiging detached ka. Ang stoic man ay nasa gitna. Balanced. Hindi siya nagsusumamo. Hindi siya nagmamakaawa ng atensyon. Hindi siya naghahabol ng validation. At dahil dito, hindi rin siya madaling baliwalain. Psychologically, ang babae ay naa-attract sa lalaking hindi niya kayang kontrolin. Kapag nakita niyang hindi ka kayang manipulahin ng emosyon, ng silence, ng paglayo, ng cold treatment, automatic, tumataas ang respeto. At kapag may respeto, may attraction. Ngayon, pagsamahin natin lahat. Isang lalaking may malinaw na direksyon sa buhay, kalmado sa gitna ng gulo, at may kontrol sa emosyon. Kahit average lang ang itsura, kahit simple lang ang pamumuhay,
kahit wala kang flashy lifestyle, nagiging bihira ka. At ang bihira, natural na hinahanap. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking parang effortless lang pero sila ang pinipili. Samantalang ang iba, todo effort pero nauuwi sa good friend. Hindi dahil mas masama ka, kundi dahil mali ang frame na ipinapakita mo. Ang tunay na attraction ay hindi nanggagaling sa tricks, lines o pa-cute. Nanggagaling ito sa pagkatao, sa kung paano ka tumayo bilang lalaki sa mundo. At dito nagtatapos ang 3 uri ng lalaking sobrang nakakaakit sa babae. Hindi sila hiwalay, magkakabit sila. Kapag kulang ang isa, humihina ang buong structure. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo sisimulang i-develop ang 3 ito sa totoong buhay, step by step, nang hindi nagiging pilit, nang hindi nagiging fake, at nang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili. Ngayon na malinaw na sa iyo ang 3 uri ng lalaking sobrang nakakaakit sa babae, ang mas mahalagang tanong ay ito: paano mo ba talaga binubuo ang mga ito sa totoong buhay? Dahil madaling intindihin sa isip, pero mahirap isabuhay kung mali ang diskarte. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila ay sapat na ang alam ko na, pero ang attraction ay hindi ka alam.